Andito po tayo ngayon sa Osmeña Boulevard ng Cebu City. Kung saan kasi po ay nagsasagawa ng kilos protesta ang mga militanteng grupo. Panawagan nila ang mas maayos na pasahod at disenteng hanap buhay para sa mga manggagawang Pilipino. Marami rin ang mga polis na kung sa Pilipino. Nakakay rin ang mga barricade at PNP sa labas ng Kapitolyo. Ngayon ito pamakiyak ng seguridad sa mga provincial capital sa Luzon na kilos protesta. Dumaan din ang mga nagpoprotesta sa mga punong pilay ng Commission General Office Central Visayas. Sa likod nito ay makikita nyo naman ang mga nagprotest sa bitbit. Ang mga tarp na nakasulat, Marcos Jr., maya ka naman. Makita nyo rin ang effigy ni Presidente Marcos Jr. Sa mga oras na ito ay nandito sila ngayon downtown ng Cebu City. Mula sa uptown area, ang part sa ang grupo. Sa demonstration natin ngayon, of course, ang panawagan natin is Bongbong Marcos, mahiya ka naman. Dahil nakita natin sa mga previous SONA sa ilang taong na lumipas na may mga promises na sinabi si Bongbong Marcos na solusyon daw sa ating mga problema ngayon, sa ating mga manggagawa, sa iba't ibang sektor, sa kabataan, at saka sa mga lahat ng Pilipino. Ngunit hindi pa rin natin nakikita ang solusyon na sinabi niya. Last year, he said in his previous statements na mahiya daw ang mga corrupt sa kanilang mga ginagawa. Mahiya daw sila dahil sa mga korupsyon, patuloy na korupsyon sa ating bansa. But siya mismo bilang presidente, nahihiya ba siya? Bongbong Marcos, mahiya ka naman. Ang ating mga manggagawa nahihirapan dahil sa krisis sa Iran at US. Ngunit ngayon, wala pa ring pagbabago. Kami sa Cebu here nag-call for wage increase dahil nakita natin may krisis sa Iran at US na digmaan, ngunit wala pa ring pagbabago. Nauna pa yung NCR sa wage increase, pero sa Cebu walang wage increase. So nakikita natin yung sistema na burokrata, na very corrupt, na wala pa ring solusyon na sinasabi ni Bongbong Marcos na ang mga preso, lalo na sa bigas, na ibababa to 20 pesos, ang ating mga sahod itataas. At saka bibigyan natin ng livable wages yung ating mga manggagawa. Siguro kung sa curriculum natin sa ating edukasyon ngayon, no? As presidente, siguro mga 3 to 4 siguro yung rating ni BBM, or maybe 2, depending on the criteria. Pero kung I will be the strictest siguro na professor na meron ako ngayon sa Cebu or sa universidad namin sa State University, perhaps hindi naman nakakapasa o mga 3 to 4 lang talaga yung grading ni Bongbong Marcos. Puro lang rhetoric yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Pero wala talagang solusyon na concrete solution kung ano talaga yung gagawin natin for this crisis at saka para mabubuhay ng livable wage at livable standards ang ating mga kapwa Pilipino. Sa ngayong, of course, sa ating mga kamanggagawa, sa ating mga kapwa Pilipino na nagsasabi na nabudol sila kay Bongbong Marcos. Ngayon, if noon galing sa mga promises, sa mga rhetoric ni Bongbong Marcos yung basehan natin kung bakit natin siya binoto. Ngayon, dapat yung botohon na we will vote for the candidate na may track record, na may nagawa talaga sa mga ating kapwa Pilipino. Hindi lang kutob sa mga promise, hindi lang kutob sa mga pangalan nila na dahil Marcos, dahil Duterte, o ano ba yung apelyido nila. Of course, we will vote for the right candidate na may hindi lang good governance, hindi lang transparency, but may mga concrete na solusyon para sa iba't ibang sektor natin sa Pilipinas. Thank you. Thank you. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Kyle Enero, ang kasalukuyang President ng BPO Industry Employees Network Cebu. Andito po kami ngayon, kasama kami sa People's Zona na inilunsad ng mga iba't ibang political groups. Ang People's Zona ay naglalayon na i-highlight ang totoong kalagayan ng mga mamamayang Pilipino sa ilalim ni Marcos Jr. Andito kami ngayon dahil may establish kami na benchmarks sa paparating na Zona mamaya ni BBM. Ang benchmark sa Senate namin ay una, ipagmamalaki ni BBM ang pag-outrank ng BPO industry sa foreign exchange remittances ng OFWs. Pangalawa ay ipagmamalaki din niya ay ang pag-generate ng 40 billion US dollars na revenue, record-breaking revenue ng industry noong 2025. Pero sa kabila ng mga investments and revenues ng industriya, yung mga successes niya